John chapter 8, verse 12. Kung muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na siya lalakad sa kadiliman." So there are two types of light in the world. So we can perceive one or both or neither when we are born in this world. We perceive physical light and by it we learn our Creator's handiwork in the things we see. So however, although the light is good, there is another light, a light so important that the Son of God had come in order to both declare and impart it to men. So yung unang ilaw, it is a physical aspect na tayo ay ipinanganak sa mundong ito, nakita natin liwanag ng ating Creator. But there is more important na ilaw na gusto ibigay sa atin ng Panginoon, which is the light. He will be the light of the world. So yung magiging ilaw natin, si Jesus sa ating mga buhay. So He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light of light." So the allegory used by the Lord in this verse speaks of the light of His truth, the light of His word, the light of eternal light, and those who perceive the true light will never work in spiritual darkness. Siya ang ilaw ng sanlibutan o ilaw ng ating mga buhay. Hindi ko nagtatapos doon na tayo po ay tinanggap natin si Kristo as Lord and Savior, kundi magiging siya ay light of truth sa atin, yung light of His word, kaya po tayo ay patuloy na tutos sa salita ng Panginoon. Hindi mo nagtatapos na ito'y binigyan lang ng buhay ng Panginoon, kundi ito'y ibahagi din po natin sa mga nangangailangan. Okay? So, hindi na po daw talaga tayo lalakad sa spiritual darkness, which is true. Tama, di ba? Kung tayo po'y totoong nanampalataya kay Jesucristo. Sa verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Patuloy siyang nagturo sa mga tao. At nandun din yung mga Pariseo upang patuloy siyang itrap at magkaroon ng butas ito para siya ay akusahan. At mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So Jesus speaks already that we are all sinners. Sa verse 23, kaya sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Sa verse 24. Bagamat yung mga Pariseo at ibang nakikinig, yung ibang nakikinig po naniwala sa Kanya. Pero itong mga Pariseo, bagamat ang dami nilang alam sa katuruan ni Moses, they are already blind doon sa sinasabi ni Jesus. So, there's a spiritual truth to those who believe to Jesus. Sabi sa verse 29, "At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakakalugod sa Kanya." So ano yung spiritual truth po nito to those who believe to Jesus? So sa atin po na naniniwala kay Kristo, sa ngayon, ano yung spiritual truth? Kung sinabi ni Jesus na yung nagsugo sa Kanya ay hindi siya iniiwan nung panahon na siya nasa lupa, it is more that we believe na tayo ay hindi rin iiwan ni Kristo. Pero may requirements, di ba? Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Gusto nating lagi nandyan sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo ay hindi nakakalugod sa Panginoon sa pang-araw ng araw ng ating buhay. Amen? So, every sins po kasi consequence follows. God is a God of justice. Hindi niya naman ito tolerate na nagkakasala tayo, tapos pagpapalain niya tayo ng hindi natin naramdaman na, uy, ganun din pala si Panginoon ang Lord eh. Pinagpapalan niya pa rin ako kahit nagkakasala ako.
So, hindi ko totoo yan. No? So, binibigyan niya tayo ng pagpapala, pero dahil kailangan natin yun as a child of God. But yung fullest na blessing ng Panginoon, o maaaring pinagpipray tayo hindi natin makamit because there's something wrong in us. So, yun po yung dapat nating tanggalin sa ating mga sarili. Hindi ko sinasabing I'm perfect ha. May mga flaws pa rin po tayo. May mga bagay na nagagawa pa rin tayo na hindi nakakalugod sa Panginoon. But the thing is, yung faith natin at yung pagsunod natin sa Panginoon, yun yung nagagarantiya po na tayo ay kaya niyang pagpalain sa ating mga buhay. Amen? Huwag mo lang po tayong magdadalawang isip sa pagsunod sa Panginoon. In everything we do, give it to the Lord. Kasi in the end, pagpapalain po tayo yan. So, meron pa rin akong pinagpipray ngayon. Before I reach 50 years old, sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko yung salary ko ganito na. So, anong salary yung secret? Ano po sa inyo? Ha? Ganun po yun. So, syempre, tayo, kailangan natin magsipag. No? Kailangan natin humingi ng knowledge and wisdom sa Panginoon upang makamit natin yung hinihingi natin sa Panginoon. But in the end, it is your will be done. Doon pa rin naman yun. No? Yung end ng ating mga panalangin. Yun po yung sarinding yung prayer po natin. But your will be done. Minsan kasi ini-insist natin yung gusto natin. So let's proceed po. So sa verse 31, sinabi naman Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay. So ito po yung spiritual truth pa rin para sa atin na kung tayo magpapatuloy o sa pagsunod sa mga turo ni Kristo, ito'y nagpapatunay na tayo totoong mga alagad niya. Mahirap bang sundin ang salita ng Diyos? Sabi ng Bible, hindi na. Pero mahirap yon kung double-minded tayo or hesitant tayo na sundin yun. Kasi mas gusto natin sinusunod yung yung sarili po natin. Di ba? Yung sarili natin kagustuhan. Napakahirap naman talaga niyan. Hindi ko nakakalita yung word na magparaya. Di ba? Sabi ko, laging big word yan eh. Pero since inuutos ng Diyos, hindi ko inuutos yan, hindi inuutos ng Diyos, gawin natin. Di ba? Kung napanood niyo yung video na binigay ko dun sa GC natin, yung joy in humility, mahirap gawin yon na uunahin mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Di ba? Sino makakagawa nun? Yung kaya lang sumunod kay Kristo. Una, siyempre, si Christ kayang gawin yun. Kasi ginawa niya na yun, yung siya'y napako sa krus. Pero to us, na isang mananampalataya, hindi natin kakayanin yun kung ayaw natin sumunod kay Kristo. Di ba? Kung iniisip natin yung kapakanampanin natin, yung ego natin, yung pride natin, hindi natin kaya gawin yun. No? Pero kung tayo ay humble enough to accept those persecution, yung mga bagay na ginagawa sa atin ng kapwa natin, na ayaw natin, pero nangyayari. At handa pa rin tayong maging humble in spite of that. Anong meron tayo? Tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Tayo ay nakakalupot, nakakasunod na sa mga tinuturo ni Kristo. Amen? Simple lang po yun eh. Kung sinasaturate natin yung ating mga sarili sa salita ng Diyos, natututo tayo lagi sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo tagapakinig. Kasi minsan, ang dami ko ng tinuro. Pero iba, lumalabas sa amin ng tenga eh. Diba? Nagiging malalim tayo sa salita ng Diyos. Nagiging ano na po yan, parang automatic. Kasi lahat ng pride mo sa sarili mo, lahat ng ego mo, ay binigay mo na kay Kristo. Kaya nga sinasabi yung mga born again, ang babait eh. Which is totoo naman.
Amen? Dapat ganoon, kahit na minsan naluloko tayo, sabi ni Kristo, magpatawad Di ba? Pag hindi ka nagpatawad, sige ka, lalo mamumroblema ka kasi sasakit ang damdamin mo, kakasakit sa puso, etc. etc. Hayaan na lang natin kay Kristo. Kasi sinasabi naman ni Kristo, sa iyo, magtatanggol sa atin. Di ba? Huwag tayo maghihiganti. Hayaan natin ang Diyos ang maghiganti para sa atin. Amen? Yung conversation ni Jesus sa mga tao, we are in darkness, so we are spiritually dead. And secondly, so that we are as sinners. So una sinabi niya, I am the light of the world, because spiritually we are dead. Then secondly, we are, we are a sinner. So dito nabanggit niya, sa pakipag-usap niya, sa pakipagtalas-talas sa mga Pariseo at sa mga tao doon, na sinabi niya dito, na magkaiba yung ama na nila sa lupa at yung ama niya sa langit. Kaya sabi dito, na bakit sinabi tayo mga kasalanan, sabi sa verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Okay? Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakilanman. Kung anak ang nagpapalaya sa inyo, kayo nga'y maging tunay na malaya. Alam kong kayo mula sa halay ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Sabi niya sa mga Pariseo at sa ibang mga tao. Ang nakita ko sa aking ama ang siya pong sinasabi sa inyo, at ang narinig niyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo. So sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas, sabi ng mga Pariseo. Isa ang aming ama, ang Diyos. Ito yung justification ni Jesus. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumalis sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan, sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Sa verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyo makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Okay? So yung difference na sinasabi na when we are sinners, nung hindi po tayo nakakilala kay Kristo, sinusunod natin the God of this world. Sino yun? Yung Diablo, the devil. Di ba? Pero sa atin sana, na mananampalataya, yung kalikasan, nung aba natin dati, sa spiritual, na nung tayo patay ko sa spiritual, hindi na natin hinahayaan na siya mag-penetrate sa atin. Kasi siya ay ama ng lahat ng kasamaan. Yung God of this world is the devil. But Jesus came here to be the light of this world. Because we are all in darkness. But Jesus came here to be the light of our life. No, if we have the right relationships to Jesus, wala na po tayo sa kadiliman. Pero sana yung kadiliman na yun ay hindi na natin binabalikan. Bakit po? Kasi we still have our own sinful nature. Yung po yung tinuturo sa atin. Na tayo dapat nagbabago araw-araw. To be like Christ. So following Jesus is a condition of two promises po in John chapter 8 verse 12. His followers will never walk in darkness. So which is a reference to the assurance of salvation. We will never walk in darkness. So as a true followers of the light, we will never follow the ways of sin,
never live in a state of continually sinning. Sabi kasi sa 1 John 1:5-7, ito ang aking narinig sa kanyang anak at ibinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. We should not keep on sinning. Diba? When we sin, ano gagawin natin? Let us ask the Lord for forgiveness. So, prone pa rin po tayo sa kasalanan because we are all here sa mundong ito. At patuloy naman tayo iiblisin ng Panginoon kung tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya. So we repent our sin in order to stay close to the light of the Word. So the second promise is that we will reflect the light of life. So ito na po yung pinakamandato po natin. That we will reflect the light of life. So Jesus, as He came as the light of the world, He commands us to be lights too. In Matthew 5:14-16, sa verse 14, babasahin ko po. Kayo ang ilaw ng silibutan, ang isang lungsod na nakatira sa ibabaw ng muron ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, pag tayo po ay mga born-again Christian, at sinasabi natin tayo mga totoong mga Christian, ito, nire-review tayo ng Panginoon. Yung ilawan natin, huwag natin ilalagay sa ilalim ng lamesa. Sinasabi natin kasi born-again tayo, pero parang hiyang-hiya tayo. Bakit? Kasi parang hindi tayo worthy na maging tawaging born-again Christian. We should proud of. Amen? So, yung magiging proud na to, sino yung mga yun? Yung kaya nilang panindigan na siya yung mga Christian, na sila yung mga born-again Christian. They keep away from sinning. O, hindi sila hindi ko sinasabing, hindi tayo nagkakasala. Ang sinasabi ko ng Bible, hindi dapat tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Meaning, when we know na tayo nagkakasala sa Panginoon, there's come a time and to the point na tayo yung humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi po ng isang pastor dun sa Hardin ng Manalangin, si Pastor David Guzman, huwag nating hayaan ang Diyos ang gumawa ng paraan na tayo yung humingi ng tawad. Masakit po ang mangyayari. Kasi anak niya tayo di ba? God disciplines those He loves. Pero kung nakita ng Panginoon na tayo nagkakasala at ayaw natin bitiwan ito, huwag nating hayaan pa ang Diyos ang gumawa nun. Bakit niya gagawin yun? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mag-continue into sin. Sino yung example na maganda dito? Si David. Binulgar ng Panginoon ang kanyang kasalanan through Nathan, Prophet Nathan. Huwag nating hayaan yun na mabibig kasi masakit po talaga. Alam niyo ba yung posible si David? Matindi yung prayer niya na mabuhay yung kanyang anak. Pero hindi pinagtanong sa akin. So, yun yung consequence. Ano ba yung consequence? Nag-divide. Nagkaroon ng Israel at Judah. Nagkaroon ng two kingdoms na divide yung kanyang hari. So, hanggat alam natin na tayo yung kakasala, let us repent. Tayo po yung humingi ng tawad sa Panginoon. So, let's proceed po. So, pag tayo mga born-again Christian, ilagay natin ang ating ilawan sa dapat
na patungan, na natatanglawan yung mga nakakasalimuhan po natin. Diba? Mahirap lang naman gawin yun kapag tayo ay hindi worthy di ba? Hindi karapat dapat na sinasabi natin, born again tayo, pero yung pamumuhay natin, taliwas sa salita ng Diyos. Nandun yung mga bisyo, di ba? Hindi natin maiwasan o alisin sa ating mga sarili. Nakakahiya naman na sabihin natin, born again ako. Pero the way we live, the way we talk, and the way we walk, sala sa salita ng Diyos. Sino yung napapahiya? Hindi ka naman Hindi si Jesus. Paano natin ma-spread ang gospel kung hindi natin ipapamuhay yung salita ng Diyos, yung pagiging born again natin sa mga tao. Let us put the light na ito sa tamang lalagyan. Unbelievers cannot read the Bible. If we walk in Jesus, we will be a readable Bible to them. Totoo, di ba? Hindi po sila nakapagpasa ng Biblia. Yung mga nakakasulungan natin sa mga kusina, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, na iba yung pananampalataya natin sa kanila, never nila mababasa o nababasa yung Biblia. Sino yung babasahin nila? Tayo na nakakasalunguhan nila. Amen? So let us remember that hindi na po tayo nabubuhay sa sarili po na, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. So the emphasis here, maintaining a credible and obvious witness in the world. A witness that shows us to be faithful, God-honoring, trustworthy, sincere, earnest, and honest in all that we do. Also, we should always be ready to give an account of the hope that we have, of the gospel life we have, not to be covered, but we always for all to see and benefit from, that they too may leave the darkness and come into the light. Sabi po sa 1 Peter 3:15, igalang mo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Ito po yun. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mong humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin nito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyo, ito po yung sinasabi sa atin, panatilihin ninyo malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-ugali bilang mga lingkod ni Kristo. Hindi na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali bang ito'y ipahintulot ng Diyos. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Mahirap yun, ha? Na tayo nagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti. Mahirap yun. Parang nakulong ka dahil sa paggawa mo ng mabuti. Balikan na natin si Pablo. Nakulong siya dahil sa paggawa ng mabuti. Pero despite na nasa kulungan siya, nakakapagsulat siya ng salita ng Diyos. No? Nasulat niya yung mga letters niya kahit siya ay nakabilanggo. Kaya nasabi ni Paul, imitate me because I imitate Christ or I imitate Christ. Masasabi rin kaya natin yun. Katulad ni Pablo, no, imitate me. Ako, di ko rin kayang sabihin yun Sabi ko, church, imitate me or I imitate Christ. Siguro wala pa ako sa kalintingan ni Pablo para sabihin. Pero kung nagawa ni Pablo na sabihin yun sa mga churches na pinagsabihin niya nito, hindi ba natin kaya rin yun? Di ba? Lalo na kung nagdurusa tayo sa paggawa ng mabuti. Kung tayo man ay nagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti, God allows these things to happen. Amen? Huwag mong hayaan, huwag mong sabihin na binabayaan ka ng Panginoon. Parang ito'y inalaw ng Panginoon. Things to happen dahil may purpose. Amen? May purpose mo yan. Wala akong negatibong bagay na nangyayari sa atin na hindi alam niya ng Diyos. Kung ipahintulad niya man iyon, kaya natin itong lagpasan.
Di ba? Kasi sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi kaya natin lagpasan. Di ba? So kung may pagsubok tayo, kahit tayo sa panahon ng pandemya, wala tayong trabaho. Sabi ngayong nawawalan ng trabaho, there's no way na tayo niya manghina sa pananampalataya. Na tayo na ay hindi na tumawag sa Panginoon. Hindi na tayo pumunta sa mga gawain tulad nito. Which is the command of the Lord, di ba? Set aside one day para sa Kanya. It is still a command. Inalaw na nga na may 50%, 30% na mag-church. But still, wala pa rin tao siguro yung ibang mga tao. Ito na nga yung pagkakataon, di ba? Na lumapit sa Diyos. Umanap po tayo na wala pang Kristo. Ang dami na rin namamatay ngayon. Kabi-kabi na sa Facebook. Pag may nakita ka ng kulay itim, tapos may kandila, may namatayan. So let us invite those people, dahil yun naman talaga ang mandato ng Panginoon sa atin. No? To preach the gospel, to teach them to obey, make disciples, and the rest will follow. Kung ano yung mga kailangan natin sa Panginoon, hindi niya hayain yan na hindi makamit kung tayo po ay nagpapatuloy na gilingkod sa Panginoon. At tayo po yung mga nalaki. Dakilang Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon. Nawa ang pag-aaral po namin, Panginoon, sa salita mo, Lord God, ay patuloy namin maranasan, Lord God, at patuloy namin masunod yung mandate mo sa amin, Panginoon, to reach those people na wala pa kay Kristo, O Lord God, at makasunod kami sa pinag-uutos mo na yun, Panginoon God. Ito po ang nagdalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ko'y magsabi ng